Same pero iba! Dahil ako'y may kasama na! Diba na nakakaloka? Nakapaningil na siya ng parcela. Pero, yan, kayo patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo. Sabihin mo! Diba? Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman ang yung Tita Cora. At eto na ang Baklitas! Woo! Woo! Diba? Hello pa rin po sa ating mga panggadyan, lalong-lalo na sa mga taga Kogyo. Yan yung sinasabi ko sa yung gate 2. Makita-kita tayo dyan. Kung may gate 2, may gate 3. Mamimigay kami ng libreng MX3 coffee. Oh, wow! Hindi lang isang sachet. Ilan? Isang box! Ay, grabe! Kaya pag nakita nyo po dyan yung Energy FM team, naku, salubungin nyo kaagad kami ng masigabong palakpakan. O, diba? Kalapati yard! Oo, gano'n. Woo! Dito, ganon. Pag nakita nyo na yung Energy FM team. At saka Mare, chance na din ang ating mga panggano na makabitan ng sticker ang kanila mga Hindi ba? Dahil sasakyan. araw-araw pa rin patuloy tayo namimigay ng 500 pesos na GCash kapag ang pangalan mo ay natawag. Pero paalala natin, Mare, doon sa mga tatawag, Mare, kasi dapat pagka cellphone po ang gamit ninyo, pag tumawag po kayo sa aming himpilan, dadagdagan nyo po ng 02 yung number. Kasi ang landline natin is 872-12429. Yes. Usually, pag pinindot nyo yan sa cellphone at cellphone ang ginamit nyo, hindi nakaka-connect. So, kailangan nyo po lagyan ng 02 sa umpisa. Pag cellphone po ang gamit nyo, pero pag landline, pwede ng diretso. Kasi kapag hindi mo nilagyan ng 02, uubusin ang regular load mo. Hindi naman. At the same time, sayang, Mare, kasi pag hindi ka nakatawag ng isang oras, magiging 200 pesos yung 500. Ayoko ng 200, Mare. Gusto ko ng 500 pesos. Kaya pag narinig mo yan, parang kanina, yung winner ni Lindsay na si Edward Carl Cruz, di ba? Aba, 500 pesos sa kanyang naiuwi. Grabe. Ganon. Ito ba yung kaninang may echo yung yung kanyang boses? Yung kilala ka niya kaagad kasi nakatuto. In fairness, kaya ang mga pangga, wala kayong maggagawin, sabi nga natin, di ba? Tututo ka lang, makikinig ka lang, may premyo ka kaagad mula sa Energy FM. Iba talaga pag natututukan ka. Tama. Ang saya nun, di ba? Eto na, naku, mukhang nagkakatutukan na nga. Dali lang araw na ang pinagpipiestahan, Mare. Pagkatapos tutukan, pinagpiestahan. Nakakaloka. Dahil nga, di ba, kung sino-sino na ang, alam mo yon, sinong sangay-sangay ahensya na ang sumausaw, sino mga politiko pagkatapos na, pagpiestahan, sinausawan. Eto na. Dahil, Mare, balita natin, ay nagpatawag na nga daw ng emergency meeting si Meme Vice sa buong staff ng Showtime. Ay, talaga? Dahil nga, di ba, kumaga parang piniprepare na nila ngayon, kumaga parang ang sabi daw Anong ng sabi, ating Mare? chismosang kapitbahay ay para bang inaano na nga daw ni Meme ngayon kumaga inihahanda na daw niya ang yung kanyang staff para sa napipintong 12 days na suspension. Anong paghahanda ang kanyang ginagawa, Actually, Mare? ang nasagap natin ay mukhang yung buong staff na maapektuhan ng 12 days na hindi sila ere, mukha yatang si Meme Vice ang magbibigay ng ayuda para dun sa mga tao. So hindi sila mazizero. Oo, kumbaga parang yung staff lang hindi naman daw yung mga host. Oo. Yung staff lang na apektado. Oo. Diba? Kumbaga parang dun daw pinatawag nga daw kasi kumbaga parang kahit papaano pinaghahandaan na nila yung posible na napipintong kanilang sususpindi sa kanilang himpilan. Pero Mare, ang nasagap kong chika, meron pa kasi silang meron pa silang ilang araw na nalalabi hanggang September 19. Yung 15 days na window period na ibinigay sa kanila para sila ay magbigay ng motion habang pumapasok si Cliff Balanay, ang aming chief engineer dito. Ang kamukha ni Bruno Mars. In fairness. Eto naman din pala, Mare. Hindi na kailangan antayin yung September 19 dahil kahapon daw, 5:28 p.m. to be exact, ay nagsumiti na ang GMA7 ng motion to reconsideration para sa programang Showtime. Hindi ang Showtime kundi ang GMA7. GMA7.
7 ang nagbigay Very daw. good. Nag-file na daw yesterday. Oh. Yan, ayon yan sa mapagkakatiwalaan nating source. Around 5:28 p.m. na isumiti na ang motion for reconsideration na ibibigay ng programang Showtime para hindi natin alam kung para mas mapaiksi nga ba yung 12 days or mas lumala pa ito, Mare. Linawin lang natin sa ating mga panggahan na ang motion for reconsideration ay isang apila upang patunayan na sila ay hindi nagkasala. Correct. Hindi ito ibig sabihin na i-consider ka agad ng MTRCB. Correct. Maglalabas o magkakaroon ulit ng pag-uusap sa loob ng MTRCB para nang sa ganun ay magkaroon sila ng pinal na desisyon. Correct, hindi ba? Kumbaga parang yung apila, kumbaga parang doon nila masala kung talagang nga bang karapat dapat nga ba silang patawan ng suspension or pa pwede naman i-warning na lang yung mga ganong aspeto dahil kung alam mo yung lack of evidence naman. Evidence! Nakakaloka yun. Nakakaloka yun. Lack of video clips. Lack of video clippings. Why? May clippings. Yun nga, Mare. Kaya nga maganda rito na kapag sumiti na ng motion, at least bago pa matapos yung kanilang 15 days window period, so malalaman natin yan kung matutuloy nga bang isuspindi ang programang Showtime. Pero ang kinaganda nito, at least paano ay naghanda na si Meme Vice na pang-ayuda doon sa kanilang staff na maapektuhan sa loob ng 12 days. Bagamat sabi ng mga chismosa nating kapitbahay. Anong sabi ng chismosa, Mare? Siguro ginagawa daw ito ni Meme Vice kasi siguro parang inaano niya na hindi dahil sa kanila ni Ayon, hindi naman maapektuhan yung kanilang staff. Yun daw Pero yun, sa mga ganong aspeto is parang inaako nila yung responsibilidad doon sa kanilang mga staff. Alam mo sa ginawang ito ni Meme Vice, Mare, talagang hinangaan siya ng mga netizen. Diba? Kasi bilang siya yung nagtitimon doon sa sa programa. Nagtitimon? Ano yan? Nagpapatag ng bundok para magtimon? Hindi, bilang siya yung isa sa mga nangunguna. Head ng Showtime. Consultant nga yata ang tawag sa kanya. Correct as if we're wrong. You're wrong. Ay, okay, sige. Mali pala. Anong palang tawag? Mag-sorry na tayo. We're sorry. Yan. I am sorry. Uy, wala ka nunan. I am sorry. Kulang. Char. So yun na nga, Mare, bilang siya isa sa mga nungunguna, nakikita natin na sa ginagawa ni Meme Vice ganda. Nagpapaka-leader siya. Oo, nagpapaka-responsable siya sa lahat ng mga maging action niya na susunod. Diba? Bagamat hindi naman talaga nila inaamin na sila ay may nagawang pagkakasala, pero inako niya yung responsibilidad ng ilang staff ng Showtime na mawawalan pansaman. Uy, Mare, isang cut-off din yun, Kung 12 days, diba? Isang cut-off din na walang sasahurin yung mga nasasagutin daw ni Meme Vice. Mare, dun nga sa vlog niya, di ba, namigay siya ng mga gadgets sa staff ng Showtime. Diba? Nakakatuwa kung ganun, Mare, dito naman sa ating programa, sa The Baklitas, hindi lang naman natin pinag-uusapan. Tama. Pinapalakpakan natin kung ang isang artista kung o host. Nabigyan ng palakpak. Punahin naman yung mga karapat-dapat punahin. Correct. Diba? Nakakaloka yun. Diba? Okay na. Huwag naman puro kayo bash. Oo, diba? Ay, nako, nakakaloka. But anyway, sample muna ang ating unang chika for today's video. Sa aming pagbabalik, nako, isang matigabong chikahan na naman na dala-dala na dalawang bakla. Baklang Baklang nakapula. Sa pula, sa puti. O, diba? Tanggal nakakaloka. Nunal. Diba? Nakakaloka yan. Ako po si Kapitana Sisa. Ano na? At ako po. Mag-OT pa. At ako po si Tita Cora. At ito pa rin ang Baklitas! Woo! Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagkawag mong sabihin radyo. Sabihin mo!